Pinagbabayad na sila ng kasalanan ng kahapon. At si Leonor ang susunod. Ate, kamusta na ang inay? Nagpapahinga na. Ang itay, Umalis siya. Bumili ng gamot. talagang mahal na mahal ni itay si inay, no? Hindi siya umalis sa tabi ni inay kahapon. Sabi niya pa nga sa akin, ate, soulmate daw sila ni inay. Ang sabi niya pa, pag nakita mo na daw ang soulmate mo, huwag mo nang papakawalan. Kasi, mahirap daw yun mahanap eh. Oh, bakit ate? Kasi parang nakita ko na yung soulmate ko. Talaga? Oo, kahapon. Nung nagdedekorasyon kami ni Becky ng mga bulaklak sa isang party. Ang gwapo niya, Lucy. At mukhang mayaman. Gwapo at mayaman. Hindi magkakagusto sa'yo yun. Rosalinda, ang mayaman ay para sa mayaman. At hindi yun magkakagusto sa nagtitinda lang ng bulaklak, kagaya mo. Ate Fedra, ang sakit mo naman magsalita? Bakit? Nagsasabi lang ako ng totoo, no? Ate Rosalinda, huwag mong papansinin yun kasi inggit lang yun sa'yo eh. Sige nga ate, magkwento ka pa sa akin dun sa soulmate mo. Talagang nakukuha mo pang tumugtog sa simbahan, ha? Pangako ko to kay James. Sabi ko, pagkakasal na siya, ako tutugtog. Sana pala, naghanap na rin tayo matutulugan dito. Dito rin tayo kahapon, di ba? Tama si Ate Fedra. Hindi ako magugustuhan ng lalaking gusto ko. Kasi mayaman siya. Abogado, sosyal. Samantalang ako, high school lang ang natapos. Naku, Bes, kahit naman high school lang natapos mo, matalino ka. Kaya mo nga magkwenta ng walang calculator. Samantalang ako, may calculator na nga, nagkakamali pa. Tsaka, tingnan mo nga yung mukha mo na yan. Ang ganda-ganda. Parang ako, maganda, di ba? Tsaka, mabait ka. Parang ako rin yan. Nagbabait-baitan. Aminin mo yan. Lahat na nga ng katangian ng gusto ng lalaki nasa'yo. Pareho tayo. Kaya lang, Bes, may kulang pala sa akin. Brains. Sus, minamalit mo naman ang sarili mo. May mga katangian ka rin nagugustuhan ng mga lalaki, no? Sayahin ka. Correct ka dyan. Ay, teka lang. Mabalik tayo dyan sa ate mo. Yung ate mo na yan, nakapag-aral na pero sama-sama ng ugali. Madamot, makasarili, mayabang. Hay, naku, Bes. Yan yung mga ayaw ng lalaki. Salbahe. Hindi naman ganun kasama si ate. Ayan ka na naman. Pinagtatanggol na naman yung ate mong bruha. Alam mo, Bes, ikaw ha, matuto ka ngang umaray kapag tinapakan ka. Hindi naman masama yun. Alam mo kung ako ha, ako pag ako tinapakan, hindi lang ako aaray. Mananapak pa ako at tatapakan ko rin siya. Hala niya ha? Oh, oo nga pala. Tapos na ba yan? Alam mo, bilisan na natin. Baka mauna pa yung kakasal sa atin eh. Tapos na. Konti Tapos na na yan? lang. O sige, o dadagdagan ko na lang din to. Ay, ano mo, Bes? Ang galing-galing mo talaga mag-ayos yung bulaklak, no? Siyempre. Alam mo namang gustong-gusto ko pag may kinakasal, no? Para kasi sa dami ng problema ngayon, may babaw pa rin talaga yung pag-ibig. Ay, napaka-romantic mo talaga. Ay, Bes, sandali lang. Kailangan natin ng dahon. Kukuha lang ako sa labas, ha?
Here. Sandali lang, check yung piano. Sige. Kendra? Ano ka nang ginagawa mo dito? Di ba kapasok ka ngayon? Hindi, mamayang hapon pa. May tatanong po sana ako sa inyo eh. Sino si Soledad Romero? Oh, Stefan. Ang ipakita. Gusto ko lang malaman kung asan yung organ. Thank you. Bakit hindi kayo makasagot? Sino tong Soledad Romero na sumulat sa inyo? Isang malayong pinsan ko. Eh, bakit niya kayo naaway? Tsaka sino tong sinasabi niyang anak niya na inaangkin mo? Ano yun? Anak niya sa pagkadalaga. Inaangkon niya sa akin. Inutos niya. Ano nangyari? Nasaan na? Ipinaampun ko doon sa amo ko. Wala kasi silang anak eh. Ano? Ginawa mo yun? Eh anak, siya naman ang may gusto eh. Wala siyang asawa. Talagang ina siya. Tapos gusto niya bawiin. Nagagalit siya ngayon. Eh, nasa ibang bansa na yung amo ko eh. Hindi ko na nabawi yung bata.